Eric, kanina ho, napakinggan natin ang sitwasyon ng ating bayan. Sigurado ko naman po ang liwanag ng mensahe ng isang abogado. Maliwanag ang mga binitawang kalabisan para hindi natin ito maunawaan. Alam ko po, sa panahong ngayon, napakahirap ipaglaban ang tama. Dahil po dito, sa ulat ni Atty. Topacio, kayo po ay aking inaanyayahan na bago ako magbigay ng isang pahayag tugon sa kasalukuyang nangyayari sa ating bayan, inaanyayahan ko po kayo na tumayo at tayo po humiling ng isang himala sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po tumayo ang tunay na mga Pilipino at tunay na mga bayan na ilalaban ang bayan at ang ating kapwa kababayan. Yung mga nagkikwentuhan po sa gitna ng lamesa, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Dahil ang pagkakataon pong ito ay para sa bayan. Dakilang Ama na lumikha ng langit at lupa, inalay mo ito para sa aming iyong nilikha. Ama, hindi naman po lingid sa iyo kung ano ang sitwasyon po namin ngayon. At ikaw din po ang nakakaalam kung ito po ba ay isang aral, mensahe na dapat mamulat po kami sa pagsubok na ito. Dakilang Ama, salamat sa ipinadala mo sa oras na ito, sa bulwagang ito, ang tunay mong mga anak na naniniwala sa iyo at kumakapit sa iyong habilin sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na kung mahal mo ako, kung mahal niyo ako, mahalin niyo ang kapwa niyo at ang bayang nilikha ko para sa inyo. Diyos ko po, Ama, naway linisin mo ang puso namin, ang aming kaisipan, alisin ang pagiging makasarili namin. Kung kami man ay nandito ngayon sumama dahil merong kaming ibang agenda, parang awa niyo, Ama, linisin mo po ang pusong ito, ang isip na to, na naway mamulat po kami dahil ang sabi mo nga, nasa akin ang awa, pero nasa inyo ang gawa. Walang imposible pagka ikaw ay totoong lumalaban. Walang mahirap kung ang puso mo ay busilak. At higit sa lahat, mapagtatanggumpayan namin ang katarungang ito kung ang puso, isip namin dito ngayon ay puro. At ang oras na ito, ang araw na ito,
ay amin pong inahandog sa inyo. Dahil kayo at walang iba ang tapat sa amin. Uulitin ko po, Panginoon, tipuin niyo ang bawat isa sa amin. Ang dami ho namin pero iilan lang ang tumugon sa panawagang magkaisa para sa bayang ito at para sa bansang Pilipino. Nananalig po kami, Ama. Ang sabi mo nga, pagka merong higit sa isa na nagpupulong na si sentro sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Nawa, Ama, ang lahat po na nandito, basbasan mo ng talino, tapang, at higit sa lahat, pusong lumalaban para sa bayan at sa kanyang kapwa. Ito po ang sabot dalangin namin sa ngalan niyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo umupo. Alam niyo ho, sa ulat ng kasalukuyang nangyayari sa ating bayan na inulat ni Atty. Topacio kanina, pag hindi pa po natin ito naintindihan, hindi po tayo Pilipino. Hindi po tayo makabayan at tayo ay makasarili. Wala na bang tayong maaasahan sa pahayag po ngayon? Mukhang wala nga po tayong maaasahan na. Dahil sa kaganiran, dahil sa makasarili ng kapwa natin Pilipino na ating pinagkatiwalaan na mamuno sa atin. Pero dahil sa isang kasakiman, nandito tayo sa kalagayang para bang wala na tayong maasahan. Alam ko po, pakiusap po sa kapwa na nandito ngayon, alam niyo ho ba ano ang ibig sabihin ng kampilan? Ang kampilan po ay isang uri ng tabak na nagmula sa kapuluan ng Pilipinas. Ako po ay nakikiusap sa mga participant po natin sa dulo at sa gitna. Baka naman po pwede mamaya na kayo mag-picture taking. Umupo muna kayo. Nandito ho tayo para sa bayan. Hindi ho tayo nandito para magchismisan. Pakiusap na po. Kung kayo kasama rito sa isip at diwa sa espiritu, manatili kayo rito. Kung kayo ay magchichismisan, lumabas po kayo sa pintuang iyan. Dahil sa sitwasyon po ng bayan natin ngayon, sa kahirapan po natin ngayon, kailangan natin ang nagmamalasakit sa bayan o sa kapwa. Hanap buhay o bayan? Bayan. 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 Ulitin ko po. Hanap buhay o bayan? Bayan. Nasa atin po ang pagkakataon
na itama natin ang ating pagkakamali. Ang pagkakamaling ito naglukmok sa atin. Ang pagkakamaling ito nagsara ng kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. 40 years ago, EDSA 1, I was 28 years old na lumalaban. Lahat po ng kasaysayan ng EDSA, nandun po si Tatay Rani. 68 years old na si Tatay Rani, pero hanggang ngayon lumalaban para sa bayan. Hindi para sa pamilya ko. Dahil mapalad po ko, mahal ako ng Diyos. Lahat po ng anak ko ay puro professional na. Nakakapagod. 68 years old, nagrarally pa rin. 68 years old, handang kasuhan. Pero, paano na kung mapagod tayo, mapagod kayo, paano na ang mga anak ninyo? Imagine po, sa lahat ng hayupan na namuno sa bayang ito, ito na ang administrasyong ito, ang pinaka-the worst. Pero ang tanong ko, ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa ninyo? Magising na po tayo. Ang pagbabago po na hinihiling natin magsisimula sa sarili natin. Ngayon pa lang, patunayan natin na lahat tayo na nandito ngayon ay tunay na mahal natin ang ating bayan. Alisin natin ang pagiging makasarili natin. Alisin natin ang pagiging materialistic natin. Alisin natin ang ambisyon natin. Bago mahuli ang lahat, alang-alang sa pamilya natin. Dumayo po kayo sa Metro Manila. Na ang baon nyo ay pag-asa. Nagkanya-kanya kayong sakripisyo, panahon, oras, at pati pagkatao nyo na nililibak ng iba. Pero nandito kayo ngayon dahil gusto nyo ng may pagbabago. Ulitin ko po, ano pa bang resibo ang kailangan natin para mamulat tayo? Nakakainggit ang mga bayani natin noon. Dahil lantad sila na lumalaban. Ang dami gustong lumaban, ayaw naman humanta. Gusto lumaban dahil uso lang. Matapang lang sa social media. Ang kailangan natin ngayon bilang isang Pilipino
bilang nakakaintindi, mapanag tayo dahil pinili tayo ng mga iilan na ipaglaban natin ang bayan natin at ang kapwa kababayan natin. Muli po, bukas, 1 taon na kinidnap nila si Tatay Digong. Alam niyo ba, ang inyong abang lingkod, saksi, nandun sa Villamor, alam niyo, yung ibang vloggers dito, nakasama ko kayo doon. Yes, sir. Maraming matapang, pero sa totoo, duwag! Duwag! Duwag na isigaw ang katotohanan. Duwag ipaglaban ang tama. Kanina ho ba, kung naisa puso nyo ang dalawang kanta na kinanta natin kanina ni Ka Eric at yung paboritong kanta ni Tatay Digong. Kung bukas ang puso nyo, isa sa buhay nyo ito. Pasensya ho kayo sa aking pananalita. Hindi ko rin ho gusto bitawan ang mga katagang ito. Pero sa nakita ko po, wala nang ibang paraan kundi buksan ang isip natin, puso natin, buhayin natin ang pagiging isang Pilipino natin. Huling pananalita ko po, gusto ko pong idamain po natin yung bayan ko. Ang sabi nga po, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng kintot, bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, mga dayuhan ay nahalina. At bayan ko, binihag ka ng sadya sa dusa. Pero ito ho ang version ko ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Bayan kong Pilipinas, lupain na may gintot bulaklak, pag-ibig sa kanya'y palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, Marcos ay nahalina. Bayan ko, binihag ka ng sadlak sa droga. Wow! Galing na. Ang droga ho ay health problem. At ang taong lugmok sa droga, kahit sa ating pamilya, alam natin ang problema. Pag may anak, membro tayo na biktima ng droga, unang-unang tinatamaan ang kamembro ng pamilya. Pag nakawang ka, lapastanganan ka,
At higit sa lahat, pagbabantaan ka. Lalo na ngayon. Sa nangyayari po sa atin ngayon, hindi po ito kaisipan ng isang leader na nasa tamang kondisyon. Kaya, hindi naman lingid sa atin na ang ating inyo o presidente nila ay may problema sa droga mula pagkabata, mula nung nagdilata, mula nung tumanda. Pero tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa second chance. Binigyan ng pagkakataong bumangon ang isang makasalanan. Nasa Biblia po yan. Pero binigyan ka na ng pagkakataon at lalo umupang ang katawan ng tao ay isang sagrado. Sa batas ng Diyos, sa Biblia, nakalagay po yan. Kaya, habang nilalapastangan mo ang katawan mo ng bigay ng Kristo, bayang ko, pagmasdan mo ang nangyayari sa atin ngayon. Tanong ko na lang po, papayag pa ba kayo na mananatili tayong alipin ng mga taong atin nang pinagkatiwalaan pero walang pagbabago? Hindi. Papayag pa ba kayo? Hindi! O konti lang, ang busog lang, ang sumisigaw hindi. Okay lang, nagsisigaw ako. Yung nasa dulo, mukhang nag-e-escalsion lang. Papayag pa ba kayo? Nasasamantalahin tayo! Maraming salamat po. At higit ko sa lahat, uulitin ko, nasa atin ang pagbabago. Kanina nakachamba lang kami. Nasa puso nyo, nasa isip nyo, iwanan na natin ang pagiging makasarili natin. Ibigay naman natin alang-alang sa ating pamilya man lang na ang pagbabago ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ayun na! Ngayon na! Tatapusin ko po ang aking pagsasalita sa isang panalangin. Diyos, Ama, narinig niyo po sana ang hinala